Yung ibon nyo malakas po na nakakalipad 3 hanggang 4 na beses lumilipad, naka 4, 5, 6 cutting. Doon nagkakaproblema pagka nagkaroon na po tayo ng training. Pag seltos, di pa nagkakasakit yung mga ibon natin eh. Then, pag nag-training na po tayo, doon po pumapasok yung kababalaghan or meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. yun, happy Friday mga kasubis. Bali, nandito tayo sa ating breeder's dop. Merong iniinda po si Bait, kaya hindi po tayo makapunta po sa ating flyers dop. Actually, loading po ngayon. Good luck po ng loading po ng WPFC Derby po namin ngayon. First lap yata po, Santa Fe lang. Masama po yung panahon, pero tayo ay magbabaka sakali. Alam niyo naman po may pinagdaanan po yung ating flyers dop. Pero part of the game yan eh. Yearly, ganyan naman talaga yan. Itatakal din po natin yan. Laging tinatanong nga po ng karamihan, Boss, Idol Bait, bakit yung loop nyo o yung iba't ibang loop, kahit ng mga batikan na o yung mga sanay na gumamit ng mga supplement o yung mga alam na nila kung anong gagawin nila sa loop nila para maiwasan yung pagkakasakit ng ibon natin. Eh, ba't taon-taon meron din po sila tulad nyo? Nagkakaroon po ng sakit o nagkakaroon ng problema yung inyong loop. Wag na po tayo mandamay, ang akin na lang muna po. Ganito po lang kasimple. Once na nagkarga po tayo ng truck, una hanggang 5 karga po, yearly, dumadating po yun dyan si sakit. Pwedeng one cycle na pa ulit-ulit. Yearly pa, iba yung pa-iba yung mga sakit. Alam nyo po yan. Ito hindi naman pandaramay, pero doon sa mga nakaranas o taon-taon din nakakaranas sa kahit batikan, kahit may sinabi o kahit napakadisiplinadong tao, eh alam nyo po yan. Ganito po, paano ba natin masisimulan yan? Yan, siyempre simula po tayo ng bakuna. Nakita nyo naman po sa video natin, may bakuna po tayo. May SO1 po tayo, meron po tayong mga nag-flashing po tayo lahat. Meron po tayong anti-infective, meron po tayong daily maintenance. At bago po ang mangyari po lahat yun, siyempre ang paglalaban o ang gantong pagka may derby o pag nag-create po tayo ng panlaban, magsisimula po yun sa breeding section natin o breeding system natin. Yung pag-breed po natin, hindi po basta-basta breed yan. Pinauulan na natin yan, pinaarawan. Kung basta binigyan natin ng sistema yan. Pinalakas po natin yung hindi pa nga breeder, young bird pa o stock bird, pinaarawan na natin, pinipilit po natin yung ibon po natin maging malakas. Kaya nga po tinataasan natin yung pakiramdam doon sa selection. Bago po natin maging breeder pa yan o yung dating breeder, dadaan po yan sa ulan araw. At pagtapos po nun, dadaan naman po siya doon sa sistema natin pakikintabi na sa individual. O halimbawa, puro cage, puro isang section, puro hen, isang section, puro cock. Doon po sila magpapakintab o doon po sila magpapalakas. After po nun, then, yung selection po, alam ba, katulad po ngayon, kung mag-breed po tayo ng December, ngayon pa lang po naka-select na po ako. Kaya bukod-bukod na po yung kung mapapansin nyo po, iikot ko po kayo mamaya, bukod-bukod na po yung mga hen. Hen po yung mga binubukod ko din. Yung mga kak na matatanda, nakabukod na rin po yan. Pero usually hen priority natin. Yun, dahil ang kak, medyo long term naman nagagamit yan. At madali po silang mas gamit. Unlike sa hen, kailangan po talaga, siyempre pagka nasa edad na po yung ating mga family of foundation o family of golden pair, kailangan po yan mahaba yung preparasyon. Siyempre, matatanda na sila, kailangan matutukan. O di balik po tayo, di natapos po yung breeding natin, maganda po yung magiging painakay natin at susoksokan natin panlaban. Pumunta na po tayo po doon sa ating flyers loop. Siyempre, meron tayong sistema ng 4, 5, 6 cutting. Meron din po tayong sistema po dyan ng babakunahan din po. May sistema po dyan ng pag hindi po ganun kaganda yung ating
nakikipag-breed or hindi ganun ka-healthy, kahit healthy mo sila nilabas, pakiramdam mo hindi okay, pinipilian po natin yan hanggat maaari yung panlaban natin po solid. Di baling maliit o pangit ng pangatawan, I mean, pag sinabing pangit ng pangatawan, yung mga lahi ng mga Basco ko, o lahi ng mga MacArthur na hindi ganun kagaganding katawan, pero quality kung ba sa history. Nakabase na lang po tayo doon sa history. Sumatotal din, ayun na, pumapasok na yan, nag-training na po tayo, yung ibon yung malakas po na nakakalipad 3 hanggang 4 na beses lumilipad, naka 4, 5, 6 cutting. Doon nagkakaproblema pagka nagkaroon na po tayo ng training. Pag seltos, di pa nagkakasakit yung mga ibon natin eh. Then, pag nag-training na po tayo, doon po pumapasok yung kababalaghan or something. I mean, kahit anong ingat po natin, wala po tayong magagawa. Kasi may makakasalamuha po sila or either na meron pong nagpahirapan, nandiyan pong napainom sa palayan, sobrang init, napainom sa palayan, pwede po silang merong nalason o meron pong hatid na sakit o may nakatabi pong sakit yan sa truck. Kaya po dyan pumapasok yung bakuna, napapaglabanan. Kami po late. Sabi nga po ni Mang Lloyd, Sir Bayet, Idol Bayet, o Bayet, pwede ba sunod adjust tayo? Maaga pa lang, turuan na natin yung ibon natin may training ng first training. Sabi ko, maganda yung opinion mo, maganda yung suggestion mo. Pero pag-aralan din natin mabuti. Pagka maaga tayo nag-training, maaga tayong abutin ng sakit. Tama po ba yun? Pag yung sakit katulad pa rin ng ganito na medyo kakaiba, mangyayari, maaga tayong mawawala ng ibon at yung ibon natin hindi pa ganun kalakas. Unlike sa atin, kung halimbawa po tayo late tayo mag-training, medyo nadagdagan po yung panahon ng ibon natin kasi siyempre late din po kami susok-sok kasi una muna yung mga kaibigan natin dyan, tapos ako naman masaya naman ako ng December, January born o February born ng para sa North. Ayun pinakasanayan namin. O pwede kami mag-adjust, patandayin po namin, agahan namin yung pag-breed para hindi todong kapitin kasi usually naman kinakapitan dyan yung medyo bata. Pero mas ma-agresibo ang bata. Kaya depende nga po yan, tapat-tapat din po yan. Sumatotal, ayan nagkarga na po tayo sa truck. Pang-4, pang-5, ayan na po si Kaba. Inaabot na naman po yung loop ni Bait, pero bali for ano pa lang po kami, 4 na karga, then 2 weeks namin hindi kinarga para po makaiwas po kaming lumala kasi bawal po may stress. Ang bigay lang po natin dyan bawal may stress, then depende po sa klase ng sakit. Doon sa amin parang minor, one day lang naman, tawag dito, basahin dumi, then after nun na-recover ni Mang Lloyd. Magaling si Mang Lloyd. Maraming salamat sa iyo, Mang Lloyd. Then, after nung ma-recover 14 days, nag-training kami kompleto naman. 2 beses, 3 beses kompleto naman. Ang naging problema namin, pag-training po namin, uuwi yung ibon malakas. Kinabukasan patay agad. Wala na po kung mapapaliwanag o hindi namin kayang ipaliwanag kung anong meron po doon. Pero sa ngayon po, may yung pinahinga namin yung hindi namin sinasama yung mga may sakit. Hindi namin para hindi nga may stress. Pero sa ngayon meron kaming konti naman po kami maglaro ng WFC. Pero kadalasan parang lahat po ng sali po natin may hatid ng ngiti hanggang dulo. Kasama po tayo sa kwentuhan. Hanggang dulo may dala pong karangalan. Recently, yung Tacloban winner natin, 12 overall young bird nun. Then basta buenas po tayo kay Enchonggo, kaya supportahan po natin yan. Konti lang pa po tayo maglipad yan dahil priority natin yung MMFC. At tawag dito, sabi nga po, maliit din naman po yung loop namin, konti lang din kami maglipad. Pero awa ng Diyos, mali yung makakaraos din po kami. Para hindi po mabaya ang kwentuhan, good luck po sa lahat na maglo-load mamaya kahit masama ang panahon. Then, yan nga, ingat po kayo. Kami naman sa MMFC, meron pa kami mga panlaban. Parang 14 pa po yun. Pero ngayon, parang hindi namin tinutos. So, nagtos kami, kompleto Pero siyempre, ingatan na namin may bagyo Sana nitong season na to, inabot man uli po kami ng something o may problema, sana hanggang dulo makasama pa rin kami sa kwentuhan. At congrats pala po, last week, Dugong Bait, TACMAC 14, TAC 41, motor winner. Last week, basta meron din, nakadalawang motor na po ngayong season. Ako'y natutuwa dahil alam ko mababagal.
ang dugong bait, pero lagi po tayo nakapagpapanalo sa iba't ibang loop. Yun po ay napakasarap. At babatiin ko nga pala po, ako'y natutuwa din kanina. Dahil yung nasa katuparan po natin yung para po doon sa may cancer po. Yung may bahay ni pangalan. Nakausap ko po yung, yung dalawa. Si Ali, Madam Ali and John Ray Concepcion. Magandang hapon po sa inyo. Tuloy lang po ang buhay. Sabi ko nga po sa inyo, enjoy lang natin. Wala namang sabi ko parang ibol lang yun. Enjoy natin hanggat kasama natin ang isa't isa. Kasi wala namang permanente sa buhay. Yung malaking nga katawan, yung hindi yung disiplinado nga sa katawan, walang sakit. Tumawid lang, nasagasaan. Nakunod, wag naman po sa iba. Napapagkwentuhan lang. Pag sinabi ni Lord, oops, hanggang dito na lang po tayo, yun po yun. Kaya hanggat nandito po tayo sa mundong ibabaw, gumawa po tayo ng kabutihan, gumawa po tayo ng lambing, gumawa po tayo ng malasakit sa kapwa. Para matalo man tayo, para tulad ko po, pero hindi eh. Hindi po tayo matatalo, magagalit sa Mang Lloyd. Lalaban po kami. Hindi pa kami nagkakarera, nanalo na po kami sa puso ng iba. Alam nyo, pag kami kausap po, katulad nun, sabi ko nga po, ate, gagaling ka. Mabait si Lord Super Friend. Tapos, tawag dito, magbilisan mong gumaling. Kasi nga po, magiging ninong pa si Bait, magkakaanak pa kayo, magbebembangan pa kayo. Sabi nga ni Kuya, kaya ako natuwa. Sabi ni Kuya, Han, may sorpresa ako sa iyong bahay. Nagulat ako, nagpapagawa pala ng bahay, nagkataon lang nagkasakit. Then, doon lang pinakita kanina doon sa video, kaya ako'y talagang iba ang puso, iba yung pakiramdam. Then, yung isa pa po doon, sabi ni Kuya, Han, uuwi ka na, malapit na. Magpagaling ka na, bilisan mo na. Sabi ko, ate, bilisan mo na para makagawa ng bata. Sabi ni Kuya, miss na miss ko na yung bembang natin. Yun po ang ibig sabihin ng yung lambing o ano. May pinagdadaanan po tayo. Huwag po natin tambayan. May problema po tayo. Huwag natin tambayan yung problema natin. Padaanin lang po natin. Harapin po natin. Kaya nga po tayo pumipili si Bait kahit di ko po kayo ganong lubos kakilala. Minsan ko lang po nakausap o nakaharap yung inyong mister. Sabi ko po ako'y tutulong. Napakasarap po ng mahaba ang buhay. Pero hindi naman pahaba ang buhay. Masarap pa rin po yung kasama nyo, yung mahal nyo sa buhay. Saka po natin itutuloy. Medyo mahaba na po. Basta God bless, ingat po kayo at dasal ni Bait ang agarang pagbuti ng kalagayan nyo. At maraming salamat po doon sa nakasama natin sa pagtulong. At doon nga pala, meron pa rin po tayo nakakatuparan ng isang araw. Pero saka na natin, isunod natin po dito sa video. Tatawag muna po ako kay Mang Lloyd. Kakamustahin ko po yung ating panlaban. Kami po'y naniniwala, lalo na po sa kasipagan ni Mang Lloyd. Nandito po, wala po dito ang pag-iipon po ni Mang Lloyd. Kaya ako'y naniniwala na may mararating po kami. Wag lang po titigil ang kakalakad si Mang Lloyd. Malayo po mararating namin. Sige po,